Ito may iniwan tayo sa atin, si FB Romeo K. Sema, and makinig lang tayo, okay? I'll try my best to make it short. Okay, good morning students, mga anak, professors, and staff of Notre Dame University, as well as the management. Maraming salamat po. I stand here on behalf of Member of Parliament Romeo K. Sema, candidate for the 1st District of Cotabato City. He could not be with us today due to other important appointments, but he asked me to extend his warmest regards and respect to his academic community. Nakagraduate po dito si MP Romeo K. Sema in 1991 under the degree of Bachelor of Science in Commerce. Alright? Specifically, Bachelor of Science and Commerce Management. At the same time, mula lang, nag-travel siya abroad at nag-masteral siya sa Dubai, Commonwealth, sa London Graduate School. At the same time, same Dubai, he is also graduated Doctor of Public Administration in Commonwealth University. Well, hindi natin masabi, hindi siya kagalita talaga, tayo rito para siya sa NTU. Mga anak, alam natin na ang Cotabato City ay nasa mahalagang yugto ng kasaysayan. Our youth dream of better jobs, our families need stronger health services, our student deserves quality education, and our communities long for peace and progress. That is why MP Romeo K. Sema brings forward his walong plataforma para sa responsabling kaagapay sa serbisyo. Ito ay isang malinaw na master plan para sa kinabukasan ng Cotabato at buong Bangsamoro. Master plan. Okay. Gusto niyo ba na nasunod sa aming manggagawa at trabaho? MP Romeo K. Sema believes every Cotabateño and resident, all the residents of Bangsamoro deserve decent and protected work jobs na hindi lang basta trabaho, kundi may respeto sa kultura, sa religion, may seguridad at handa para sa digital future. Ikalawa, gusto niyo ba na responsableng pamamahal at kapayapaan? Good. Without peace, walang tunay ang progresibo. Alaman. Kaya isinusulong niya ang transparent governance. Ano ba transparent governance? Maliban sa moral governance, meron tayong honest governance. At community reconciliation para ang tiwala at katarungan ay maging haligi ng pagtunlan. Ikatlo, marami na tayo. Gusto niyo ba na nasunod sa kalusugan? Good. Mas maraming hospital beds, expanded dialysis centers, at universal primary health cares, mga gamot, dahil walang Cotabateño at miyembro at citizen at residente ng Bangsamoro ang dapat pumili sa pagitan ng buhay at kahirapan. Ika-apat, gusto niyo ba na responsable ng edukasyon? Good. Scholarship, madrasa at ALS programs, digital learning, at technical vocational training, lahat ng estudyante may oportunidad saan man sila nanggaling. Ikalima, gusto niyo ba na responsable, pabahay at pamayanan? Good. Dissenting tirahan, disaster resilient housing at integrated livelihood dahil ang tahanan ay pundasyon ng ligtas na pamilya. Responsable, okay, tanong naman ako dito, responsable negosyo at pamumuhunan, gusto niyo? Good. With business support, digitalization, investment incentives, Cotabato and the residents of Bangsamoro can rise as the trading hub of the Bangsamoro. Sige yan. Last na lang. Gusto niyo ba na responsable infrastruktura at konektibidad? Ulit ito. Gusto niyo ba na responsable infrastruktura at konektibidad? Ano gusto niyo? Project or luxury car? Smart city programs, he envisions a Cotabato that is safe, modern, and connected. Last, 8. Gusto niyo ba na
Responsabling Serbisyong Panlipunan. Good. Social Protection, Youth and Women Department at Targeted Assistance para walang maiiwan sa pagtundan. Mga kasama naman na ang pamumuno ni MP Romeo Quezema ay nakaugat sa isang prinsipyo. RKS, Responsabling Kaagapay sa Serbisyo, responsibilidad sa manggagawa, sa kabataan, sa pamilya, at higit sa lahat, responsibilidad sa kinabukasan ng Cotabato City at ang buong Bangsamoro. As students and educators, we are the futures of our community. Tandaan natin, good governance is not only about making laws. Hindi lang paggawa ng batas po. It must be an honest governance, non-discriminative, and inclusive to all Cotabateños and the entire Bangsamoro region. Whether you are a Muslim, you are a Christian, you are Chinese, you are an alien, or any other person, that is the promise of MP Romeo Quezema. Okay? So, on October 13, let us choose a leader with integrity, vision, and experience, a leader who have the following core values. Tandaan natin yung core values natin. Dito is SEMA, SEMA, S for Social Services, E for Excellence, M for Moral Governance, and last is accountability. Maraming salamat. On behalf of MP Romeo Quezema, tandaan natin na lahat tayo dapat maging responsable kaagapay sa serbisyo. What role should the government play in protecting the rights of our students, those with physical abilities, and our LGBTQ employers and workers? So our office na ni MP Romeo Quezema is yung inclusivity niya just to elaborate is focus, hindi lang siya focus in so far as men and women. Kasama na rin yung inclusivity as to there are our beliefs, kung anong kultura tayo, at the same time din yung ating paniniwala. We can protect our LGBTQ and other people, especially in their work setup, because part ng trabaho ng ating member parliament ay gumawa ng batas. So maliban sa paggawa ng batas, provide po tayo ng mga project. Sa usapin naman sa proteksyon, nagbibigay tayo ng mga awareness program, nagbibigay din po tayo ng training program upang pag-usapan kung paano pa natin may kita ang ating proteksyon ng ating karapatan. Maliban pa doon, tayo ay naghihikayat na kahit nandito tayo sa Bangsamoro government, ay nire-respeto pa rin po natin kung sino ang paniwala po natin. Of course, meron tayong mga regulations as per our law sa Bangsamoro, pero hindi ibig sabihin na pinakayaan natin sila. Only so far sa school is concerned, sama na rin natin yung work, ang ating MP, Romeo Quezema, ay hindi focus niya, lalo-lalo na malapit ang actually mo doon nangyari yung ma-approve ang ating Bangsamoro Labor and Employment Code. So, malaking tulong po yan, hindi lang po sa mga nagtatrabaho, pati na rin po sa kanilang mga proteksyon. At hindi po yan nagtatapos ang mga plano, mga reforma, mga legislative, mga batas ginagawa ng ating MP Romeo Quezema. At masasabi ko ay ang ating inclusivity as gender protection ay continuous and constant and continuous pa rin hanggang sa dulo. Thank you. Maraming salamat, Attorney Wong, sa support at process. Serving on and suffer ako magpa-register kasi naman how are you going to protect your people from this? Muna sa'yo siguro ang pwedeng sumagot si Attorney Wong. Okay, so hindi nakaboto.
munisipyo. So una, mga anak, tandaan nyo, ganitong saglaw, subukan natin sa Comelec. Pangalawa, yung sasakit naman ng mga EPs. So sa mga EPs naman, ang ginagawa natin ay kaya naman natin yan, we can address through providing laws. Hindi din maka-provide ng batas para mas lalo matatagin at mag-solve yung ating especially na meron tayong bangsa ng project na kung-usapan natin sila. Kung may problema tayo sa hindi tayo naka-register, mga nabagdaan nyo ito yung mga kwento ng mga kaibigan ay sobrang always, paano yung natin mag-solve punta tayo sa process. Punta tayo sa Comelec. So, hindi mo naman kasi pang-Comelec ko eh. So, doon tayo mag-sipon sa Comelec kung hindi tayo makaregister. Yung issue naman natin, huwag niyo po kayong mag-alala, makakarating po ang inyong concern na usapin, nadi-discriminate tayo, at saka nahihirapan tayo sa pag-voto at pag-exercise ng ating right of suffrage. Subalit, tandaan nyo, lahat ng nangyayari, lahat ng ginagawa, lalo sa pag-voto, nagsisimula po sa atin. So, kayo mag-alala, hindi na naman po kami, especially yung Comelec, and you can reach out naman sa office naman ng MP, sa mga MPs, at the same time naman po, ang Comelec. Maraming salamat. Thank you very much. So, good day everyone. Sa mga tanong ninyo, makapansin ko lang is more on focus sa economic growth, education, and security ang ating region. So, wala masyado naka-focus about sa healthcare system natin. So, kaya medical technology students, alam naman natin na isa sa pinaka-malaki at pinaka-mahirap na hinaharap ng ating region o problema ng ating region is our healthcare system. Minsan na natin narinig na nag-recommend kung sa doktor ito doon ka sa Davao magpagawa. Because ito treatment na daw is not available here in the region or BMR. My question is, goods barangay growing in SEMA because meron is expanding the dialysis center. So yung question ko ngayon is paano ninyo improve our healthcare system? Because kung maganda yung healthcare system natin, makakakit tayo ng turismo. Sapagkat, kailan pa tayo marinig na punta tayo sa bar, doon tayo magpagamot dahil maganda yung healthcare system nila. So ano yung solution ninyo? Or to improve our healthcare system? Thank you so much, sir. So, una, usapan natin yung regards sa meron ba current yun na nangyayari. Yes po, meron na po pending na Parliament Bill which is Parliament Bill 145 which is establishment of dialysis center in Warren. No? Dialysis center in Cotabato, Sanitarium, in General Hospital, sa Pinagin Municipality. ibig sabihin, ang office na Bureau of Senate, Royal Central, ay focus pwede siyang maglaan ng oras at batas para dagdagan pa ng mga iba't ibang healthcare system. At din ang inipan din po sa batas na binibigay ng ating opisina ay we are also a healthcare assistant. If so, kung ano naman ang kaya ng opisina namin ibigay, katulad ng gamot, kung kailangan kung meron pa tayo kailangan na kakayanan natin mag-provide ng wheelchair or crutches, pwede mo natin yung gawin. Now, kung isipin naman natin yung how can we improve, tingnan natin yung ito, sasabihin ko as a box ng government.
actually, as compared sa previous natin na government, yung mga unang panahon pa, ngayon, progressive tayo. So, positive talaga yung nangyari. Although slow, importante is progressive. Sa mga healthcare personnel, hindi ko ano naiiwan actually. Tama po, nakaka-attract po sa mga tao, yung mga customer at least yung marami tayong services na buhay dito. Huwag po kayong mag-alala, maliban po sa aming opisina, ang ating mga pulihin po mga MPs na